Isang pinagpalang umaga po sa lahat ng mga naririto. Bagamat po maulan, salamat po sa Panginoon dahil kahit hindi po tayo makadalo ng simbahan o makasimba sa araw ng linggo, pero dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ay dinala po niya ang kanyang salita sa lugar ito. Kami po ay humihingi ng pasensya kung medyo maabala po namin kayo ng ilang minuto, dahil nandito po kami para magbahagi po ng salita ng Panginoon. Dahil po mahal po tayo ng Diyos, kaya dinala po niya kanyang salita sa lugar ito. So, kami man po ay mukhang nakakahiya o parang baliw sa inyong harapan, pero pinangahawakan po namin sa salita ng Panginoon. Kung ikahihiya mo ako dyan sa lupa, ikahihiya din kita dito sa langit. Kaya po nandito po kami, mga kapatid, nandito po kami sa inyong harapan. Lakas loob po kami na magbabahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Kaya pasensyahan nyo na kung medyo maaabala po namin kayo panandalian. Meron naman po ako gustong ibahagi sa inyo ang salita po ng Panginoon. Ngunit bago po ako magsimula, ay nais ko po muna umpisahan sa 4 na uri ng tao patungkol sa Panginoon. So tingnan niyo po kung saan kayo sa 4 na uri ng tao na to. May uri po ng tao na patungkol sa Panginoon. Number 1, naaalala lang nila ang Diyos kapag may problema sila. Naaalala lang nila ang Panginoon kapag sila ay may sakit na, may nakamamatay ng sakit, sila ay may problema. Pero kapag wala silang problema, masaya sila, puno sila ng pagpapala, na hindi nila maalala ang Panginoon, na hindi sila makapagpasalamat sa Diyos. Number 2 na uri ng tao tungkol sa Panginoon, pag tungkol sa Diyos o sa Panginoon ang pinag-uusapan, nakukuhihan at nababatuyan sila. Madalas silang sabihin, ang bait mo naman, baka kunin ka na ni Lord. O napakabanal mo naman, baka lumagpas ka na sa langit. Para sa kanila, ang patungkol sa salita ng Panginoon o tungkol sa Panginoon, nakukuhihan at nababatuyan sila. Na ayaw nilang pakinggan. Pangatlo na uri ng tao tungkol sa Panginoon, alam nilang may Diyos. Pero kapag nagka-problema sila, susolusyonan nila sa pansarili nilang kakayanan. Pag wala na silang pag-asa, hindi na nila kayang solusyonan, saka lang sila lalapit sa Panginoon. May ganung uri ng tao. Pang-apat ko o pinakahuling uri ng tao tungkol sa Panginoon, hindi nila kayang mabuhay nang wala ang Diyos sa piling nila. So saan po kayo sa 4 na uri ng tao na yon? Meron po ako nais ibahagi sa inyo na 4 na katotohanan tungkol sa inyo at sa Panginoon. Bakit po katotohanan? Dahil ito po'y galing sa Biblia. Lahat po ba tayo ay naniniwala sa Biblia? Dahil marami pong tao hindi naniniwala sa Bible. Dahil ang sabi po nila, ang Biblia ay sulat lang daw ng tao, bakit kailangan paniwalaan? Kung makakita tayo ng upuan na nagsusulat, hindi kaya magtakbuhan tayo? Ang punto doon, tao ang sumulat dahil tao ang may kakayahan sumulat. Pangalawang punto, tao ang ililigtas ng Panginoon. Kaya ang tao ang ginamit niyang magsulat ng Biblia. Kung hayop ang ililigtas ng Diyos, siguro gagamit siya ng aso na sumulat ng Biblia. Ang Biblia po ay sinulat ng mga tao pero pinasilan ng banal ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang lahat po na nakalagay sa Biblia, lahat po ito ay katotohanan. Kaya ito po mga kapatid, mga nanay, mga tatay, mga lolo at lola, ate at kuya, ito po yung nais kong ibahagi sa inyo sa umagang ito. Ang 4 na katotohanan patungkol po sa inyo at sa Panginoon. Unang-una po na katotohanan, mahal po kayo ng Diyos. Kung pakiramdam po ninyo, wala nagmamahal sa inyo, wala nagpapahalaga sa inyo, no? Puro na lang mali ninyo ang nakikita ng ibang tao kasi wala na kayong maitulong. Pero mali po kayo. Merong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagmamahal po sa inyo. Diyos na bumubuhay ng patay. Diyos na nagpapagaling. Diyos na nagbibigay ng inyong mga pangangailangan. Ang Diyos po na walang iba ang nagmamahal sa inyo. Marami pong tao naniniwala na hindi sila mahal ng Diyos. Bakit? Sabi po nila, sa dami at hindi ng problema na meron sila, pakiramdam nila hindi sila mahal ng Panginoon. Alam niyo po nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ano ang pinakahuli niya nilikha? Hindi po ba si Eva at Adan ang mga tao? Ang ginawa po ng Diyos, nilikha muna niya ang lahat ng pangangailangan ng tao bago niya nilagay ang tao. Ngayon ang tanong, anong nauna? Problema o solusyon? Parang itlog lang yan o manok. Ang sabi ko po kanina, mas unang nilikha ng Diyos ang solusyon.
lahat ng pangangailangan ng tao bago niya ilagay ang tao. So ang sagot ko, mas nauna ang solusyon kaysa problema. Ate, paano mo nasabi na mas nauna ang solusyon kaysa sa problema? Lahat po tayo mga naging estudyante, tama? Kapag ang teacher po natin, which is considered as problema, nagbigay ng exam, imposibleng walang naunang sagot doon. Ang mga kapatid, ang mga problema na meron po tayo, may solusyon po yan. Nasa Panginoon lamang. Kailangan lamang po natin lumapit sa Kanya para magkaroon ng solusyon anumang problema na nararanasan po natin ngayon. Mga kapatid, mahal po tayo ng Panginoon. Ang sabi po niya sa kanyang salita sa Biblia, sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Mahal na mahal po tayo ng Diyos, mga kapatid. Huwag po natin kalilimutan na mayroong isang Panginoon na lagi nakamingin po sa atin, na hinihintar lang po ang paglapit natin sa Kanya. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Pangalawa po na katotohanan, patungkol sa tao sa Panginoon, nagkaroon po ng problema ang sangkatawan. Alam niyo po kung ano naging problema? Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos po ay banal. Ang Diyos po hindi pwedeng makikita ng taong makasalanan. Nung sila Eva at Adan po, nung hindi pa po nagkakasala, nakakasama lang po nila ang Panginoon. Nakaka-face to face lang nila ang Diyos. Pero nung nag-disobey na po ang mga tao, ito po ang naging daan. Ang naging problema ng tao ay ang kasalanan. At ang kasalanan po ang naging daan para mapahiwalay tayo sa Panginoon. Simula po sa ating mga ninuno, ang dumadaloy po sa atin ay dugong makasalanan. Ang sabi po sa salita ng Panginoon sa Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala sinuman. Lahat po tayo ay makasalanan. Ngayon po, iaminado po ba kayo na kayo'y makasalanan? Meron po mga tao na ako'y nabahaginan. Ang sabi po nila, ate, doon ka sa bilangguan magbahagi ng salita ng Diyos. Dahil sa bilangguan, nandun ang maraming mamamatay tao. Nandun ang mga makasalanan. Ang sabi ko po sa kanya, kayo po ba ay nagtanim na ng sama ng loob sa kapwa mo? Dahil ang sabi po sa 1 John chapter 3 verse 15, magtanim ka lang ng sama ng loob sa kapwa mo para mo na rin siyang pinatay. So, ibig sabihin po, sa harapan ng Panginoon, walang maliit o malaking kasalanan. Lahat po ito kasalanan. At ito po ang naging problema ng tao. Nang dahil sa kasalanan, nakahiwalay po tayo sa Panginoon. Noong unang panahon, nakakasalamuhan lang nila ang Diyos. Sumunod na panahon, naririnig nila ang tinig ng Diyos sa langit. Ngayon, mga kapatid, naririnig ba natin ang boses ng Diyos na nagsasalita sa langit? Hindi na po. Bakit? Sa tindi at talamak na ng kasalanan ng tao. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano po yung ibig sabihin ng kamatayan na yun? Kamatayan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. So, tayo pong lahat, we are destined to go to hell nang dahil sa kasalanan. At ito po ang naging problema ng tao. Ito po ang nagpahiwalay sa atin sa Panginoon nang dahil po sa kasalanan. Ate, paano mo masasabi na lahat tayo ay makasalanan? Paano mo masasabi na ang dumadami sa atin ay dugong makasalanan? Tingnan niyo po mga kapatid, kaliit-liit na bata, hindi mo tinuruang mangupit, pero natututo silang mangupit. Kaliit-liit na bata, hindi mo naman tinuruang magsinungaling, pero natututo silang magsinungaling. So yun po yung katibayan, mga kapatid, na ang dumadaloy po sa atin ay dugong makasalanan. At ito po ang naging problema, kaya po tayo napahiwalay sa Panginoon. Pangatlo po na katotohanan tungkol sa atin at sa Diyos, nung nalaman po ng Panginoon na tayo po'y napahiwalay sa Kanya dahil sa kasalanan, nung nalaman po ng Diyos na tayo po ay nahiwalay sa Panginoon, gumawa po siya ng paraan. Siya po ang gumawa ng daan. Ano pong ginawa niya? Nagbigay po siya ng solusyon sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sino man ang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi po mapahamak. So ang ginawa po ng Panginoon dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos at ayaw po niya na tayo may mapunta ng impyerno. Ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak para po sa ating kaligtasan. Ang sabi po sa salita ng Panginoon sa John chapter 14 verse 6, no? Si Jesus Christ naman po. Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Hindi po nakalagay doon, religion is the only way, the truth, and the life. Hindi po nakalagay doon, good works is the truth, is the way, the truth, and the life. Ang nakalagay po sa salita ng Panginoon sa Biblia, si Kristo lamang po ang daan para tayo
tayo maligtas, wala na pong iba. Wala po mga kapatid na relihiyon na makapagliligtas ng tao. Tanging relasyon po namin sa Panginoon. Ako po'y nagsasalita sa umagang ito sa inyo, hindi po para pag-uwi ng religion nyo o para mag-offer ng religion. Dahil walang relihiyon makapagliligtas ng tao. Ang makapagliligtas po ng tao ay yung ating relasyon lamang sa Panginoon. Ang sabi po sa John 3:3, no one can enter the kingdom of God unless you are born again. So born again po means relasyon, hindi siya religion. Maraming taong relihiyoso, pero sa Diyos walang relasyon. Wala po makapagliligtas ng tao na religion. Wala po ibang binigay ng langit na sukat ilaliligtas ng sanlibutan. Only the name of Jesus Christ. Siya lamang po ang daan para tayo maligtas. Siya lamang po at wala lang iba. Kaya mga kapatid, kung nais po natin ang kaligtasan, lumapit lamang po tayo sa Panginoong Hesus. Dahil walang pwede makapagligtas sa atin mula sa sakit karamdaman, mula sa nakamamatay na karamdaman, mula sa mga problema na umaalipin sa atin, problema sa pamilya, problema sa pinansyal, wala pong iba, kundi ang Panginoong Hesus lamang po. Ngayon, wala tayong pangangailangan dahil tayo ay makakasalusot. Pero pag dumating ang problema sa buhay natin, wala po tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoon lang. Kaya po, ito po yung pangatlo katotohanan tungkol sa inyo sa Panginoon. No, gumawa po ang Diyos ng paraan para po sa ating kaligtasan. Siya lamang po ang gumawa ng paraan para po tayo maligtas. Pang-apat po ng katotohanan patungkol sa inyo sa Panginoon, you can invite Jesus Christ to come into your life. So ate, paano ako maliligtas? Simple lang po, tanggapin mo lang ang Panginoong Hesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Ikaw po'y maliligtas na. No? Napakadali naman. Ang mga tao talaga pag mahirap reklamo, pag madali reklamo, napakadali lang po. Bakit? Dahil lahat na ng hirap ginawa na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang gagawin na naman po natin, i-appreciate natin, pahalagahan ang ginawa ni Kristo na pag-alay ng kanyang buhay para po sa atin. Tanggapin lang po natin si Kristo as our Lord and Savior. Tayo po'y maliligtas na. Amen? So, ang daan lamang po ng ating kaligtasan, wala na pong iba kundi ang Diyos. No? So siya lamang po ang makapagpiligtas sa atin, wala na pong iba. Hindi po ang relihiyon, hindi po ang mabuting gawa, kundi yung ating relasyon sa Panginoon ang makapagpiligtas po sa atin. Kaya simple lamang po ang dapat natin gawin. Kung nais po natin magkaroon ng kaligtasan, kung gusto po natin magkaroon ng kagalingan, kung gusto po natin magkaroon ng kalayaan sa mga problema na palagi po natin nararanasan, tanggapin mo lang kapatid, nanay, ate, kuya, tatay, lolo, si Kristo as your Lord and Savior. Tayo po ay maliligtas na. Wala pong ibang daan ng kaligtasan, kundi si Kristo lamang po. Amen po? So, ito po yung nais namin ibahagi sa inyo sa umaga nito, na ano po yung nararanasan po natin mga problema, mga suliranin sa buhay, problema sa pamilya, problema sa pera, problema sa mga sakit karamdaman, na hindi ka na gumaling-galing sa sakit mo, walang ibang pwede magpagaling sa'yo, walang ibang bumubuhay ng patay, walang ibang magbibigay ng solusyon sa lahat ng problema mo, kundi ang Panginoon lamang po. Alam niyo po ang pinakagusto kong karakter ng Diyos? Hindi siya bastos. Maraming tao pag pumasok ng bahay mo na hindi man lang kumatok. Ang matindi pa doon, hindi man lang magsara ng pinto pag lalabas sila. Pero alam niyo po ang Panginoon, hindi siya bastos sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Ang sabi niya po sa pahayag sa Biblia, ako'y kumakatok sa inyo mga puso. Sino man nabubukas ito, kasama ninyong kakain sa inyong abag. Ibig sabihin po, ang Diyos ay kumakatok. Hindi po siya nangyayalam ng buhay na may buhay. Ang Panginoon po ay kumakatok sa inyo. Kung sino po magbubukas sa Kanya, yun po yung kasama niya, papasok sa inyong mga buhay. Ang Diyos po ay hindi nangyayalam. Kaya mga taong to see is to believe, lalong hindi mo mararanasan ang Diyos. Bakit? Dahil sa Panginoon, believe first and then you will see the power of the Almighty God. Kailangan mo munang manampalataya. Kailangan mong tumawag sa Diyos. Dahil ang Panginoon hindi basta-basta mangyayalam ng buhay ng tao. Dahil ang Panginoon kumakatok muna sa inyong mga puso. Kaya nais ko po kayong tanungin, nais niyo po bang pagbuksan ng Diyos sa inyong mga puso? Nais niyo po bang tanggapin si Kristo as your Lord and Savior? Meron pong isang kwento na ako pong
naalala, meron pong isang lalaki na namamangka siya. Hindi ko alam bakit yung bangka niya, hindi niya alam na may butas pala. Nung kalagitnaan siya po yung namamangka, nagkakaroon ng tubig ang bangka niya. Ngayon nanalangin siya sa Panginoon. Ang sabi po niya, Panginoon, sabi mo pag may kailangan kami mga tao, lumapit lang kami sa iyo. Manalangin lang kami. Ayokong mamatay, tulungan mo ako. May tumating pong isang bangka at sinabi ng isang bangka, hindi ka lumipat ka sa bangka ko. Ang sabi po ng lalaki na sa may butas sa bangka, ay pasensya na, hindi ako nilipat sa bangka mo. So umalis po yung isang bangka at napupuno ng tubig yung bangka niya. Nag-pray siya ulit, nanalangin siya ulit. Ang sabi niya, Lord, ayoko pong mamatay, tulungan mo ako. Iligtas mo po ako dito, ayoko pong malunod. Dumating po yung barko. At ang sabi ng barko sa kanya, halika, lipat ka dito, mamamatay ka dyan. Ang sabi po ng lalaki sa bangka, ay pasensya na Brad, hindi ako nilipat sa barko mo dahil ililigtas ako ng Diyos ko. Sa madaling salita ko, umalis yung barko dahil ayaw niya sumakay. Nung siya po ay lumulubog na sa tubig at nakalubog na po siya, nag-pray siya ulit, nanalangin siya ulit. Ang sabi niya, Panginoon, ayoko mo mamatay. Parang awa mo na iligtas mo ako. Iligtas mo ako, ayoko mamatay dito, ayoko malunod. May dumating pong helicopter, nagbaba ng kanyang hagdanan. Ang sabi, halika dito, Brad, lipat ka dito sa helicopter. Ang sabi po ng lalaki doon sa bangka, ayoko lumipat dahil ililigtas ako ng Diyos ko. Sobrang madaling salita po, lumuhog yung lalaki doon sa tubig, natigok, namatay po siya. Alam niyo po, pagharap niya sa Panginoon, sinisi po niya ang Diyos. Ang sabi niya, unfair ka. Sabi mo, pag mayroon kami mga kailangan mga tao, lumapit pa kami sa iyo, manalangin na kami at nililigtas po kami. Hindi mo ako niligtas. Alam niyo po, sumagot ang Panginoon sa kanya at ang sabi, kahit kailan hindi ako naging unfair sa inyong mga tao. Mahal na mahal ko kayo. Nung unang nanalangin ka, nagpadala ko ng bangka, pero hindi ka sumakay. Nung pangalawang nanalangin ka, nagpadala ko ng barko, hindi ka rin sumakay at hindi mo pinansin. Nung pangatlong nanalangin ka para iligtas kita, nagpadala ko ng helicopter, hindi mo pinansin at hindi ka rin sumakay. Ano pong lesson ng storya nito? Marahil po marami na nagbabahagi sa inyo ng salita ng Panginoon na ikaliligtas po ng inyong mga kaluluwa mula sa nagatagatang apoy ng impyerno. Marahil po isa na ako sa pinadala ng Panginoon para ibalita at i-share po at ibahagi sa inyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Ako po ba'y papansinin nyo o hindi nyo papansinin katulad ng lalaki sa bangka? Mahal po kayo ng Panginoon, mga lolo at lola, nanay at tatay, kuya at ate. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. Kaya ayaw po niya na kayo ay mapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang nais po ng Panginoon sa atin, iligtas po tayo. Huwag na po natin hintayin na magkaroon pa tayo ng nakamamatay na sakit, magka-cancer, no? Magkaroon ng sakit na ramdaman bago tayo lumapit sa Panginoon. Ngayon po na buhay at palakas tayo. Alalahanin na po natin ang Diyos sa buhay natin. Dahil wala pong ibang makapagliligtas sa atin, kundi ang Diyos lang. Ang Diyos lamang po ang may kapangyarihan para magligtas sa atin mula sa mga dami ng mga problema. Ang Diyos lamang po ang may kapangyarihan magbigay sa atin ng kalakasan, kalusugan at kagalingan sa anumang uri ng karamdaman. Meron po kayong problema ngayon, meron kayong pamilya na merong sakit at karamdaman, may problema sa pinansyal, problema sa pamilya, problema sa negosyo o sa trabaho, ang Diyos po ang solusyon. Si Jesus Christ lamang po ang solusyon sa lahat ng bagay. Ngayon, hindi natin pinapansin ang Panginoon dahil wala tayong pangangailangan. Ba't darating ang time, kakailanganin natin ang Diyos. Kaya sa anumang po problema na meron po tayo, dati nating alalahanin. Nandito po kami sa inyong harapan sa umagang ito. Kahit hindi po kayo makapunta sa simbahan at makasimba ngayon, pero dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa inyo, sinalang po niya ang kanyang salita sa lugar na ito. Kami po ba'y papansinin nyo o hindi nyo papansinin? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa inyo. Kaya kung nais niyo po, tanggapin si Kristo bilang Diyos at sarili niyong tagapagligtas, kahit kayo po ay nakatayo at nahihiya kayong manalangin, sumunod lang po kayo sa isipan ninyo. Kung kayo po ay busy dahil may bumibili, sumunod lang po kayo sa panalangin. Kung gusto niyo po tanggapin si Kristo as your Lord and Savior ng inyong buhay. Kung nais niyo po pagbuksan siya ng inyong mga puso, ililig ko po kayo sa prayer. I-accept niyo po ang Panginoong Yesus sa inyong mga buhay. Sige po, yung mga nais, mag-accept sa Panginoon. Sino po mga nagnanais, natanggapin si Kristo bilang Diyos at sarili niyang tagapagligtas, ililig ko po kayo sa prayer. Sumunod lang po kayo sa akin. Panginoong Yesus, ako po'y lumalapit sa inyong harapan. Ako po'y nagpapakumbaba at humingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Simula sa aking mga ninuno, simula nung ako'y bata pa,
At hanggang sa oras na ito, patawarin niyo po ako. Panginoong Hesus, ako po'y nananampalataya na ikaw ay pinako sa krus. Ngunit sa pangatlong araw, ikaw ay nabuhay na muli. Panginoon, nananampalataya po ako at tinitiklara po ng aking mga labi na ikaw, Panginoong Hesus, ay tunay na Diyos. At sa oras po ito, sa buhay ko, ikaw na po ang maghari at magkontrol nito. At sa oras din po ito, isulat mo ang pangalan ko sa libro ng buhay dyan sa kalangitan. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito dahil sa pag-ibig mo sa bawat isa na narito. Bagamat hindi kami makapunta sa simbahan para magsimba dahil araw ng linggo. Pero dahil sa pagmamahal mo, ang salita mo itinala mo dito sa palengke. Alam ko, hindi po aksidente ito, Panginoon. Alam ko, may planuhin ka sa bawat isa na narito. Salamat po sa mga nakinig ng iyong salita. Ang salitang ito hindi galing sa amin, ito'y galing sa iyo, O Diyos. Kaya maraming salamat po sa bawat isa na nandito na nakinig, Panginoon, at nagbigay kanan at respeto sa iyong salita. Salamat din sa mga anak mong tumanggap at kumilala sa iyo sa oras na ito. Meron na po kami ipapamigay sa inyo mga simpleng pagkawit lang ng gutom at simpleng pagkawit lang ng onting uhaw. May mapamigay po namin sa inyo lahat bilang regalo po. Ito po ay libre. Wala po kami kinukuha kahit anong amount. Dahil naniniwala po kami na ito po ay libre po ang salita ng Panginoon. Kaya tanggapin po ninyo, ipapamigay naman kasama ko na tubig, biskuit, o ano man po. Salamat po sa pakikinig sa inyo. Pasensya na po sa abala. No? At libre po namin ibinibigay sa inyo ang mga bagay na yan. Yan po ay regalo sa inyo ng Diyos dahil mahal po kayo ng Panginoon. God bless you po. God bless you. Salamat po ng marami. Pasensya na po sa abala. Walis na. Ano ba? Doon sa kapag. Ihila mo na. Wala pa. Sige na. Ayan po. Kamay takapulo. Apa mau dengan menakau tu, aku bila aku fikir sih. Oh, bila. Kapit. God bless po sa inyo. God bless you po. God bless po sa inyo. Boleh. Boleh.
Doon no, 10% binigyan na. Libre lang po yan. God bless po. Mahal po kayo ng Panginoong Hesus. Sila ate doon, oh. Doon sila kuya. Tapos na. Saya bigyan mo. Bilang po. Pamigay lang po. Libre lang po. Libre lang po yan. Para sa inyo po. Merienda nyo po. God bless po. Mahal po kayo ng Panginoong Hesus. Ito, yung bata. Oh. Eh, nahulog na. Tawid. Ito. Libre lang po yan. God bless po sa inyo. Wala pong bayad di po yan. Sige po, sa inyo lang po yan. Pamerienda nyo po. God bless po sa inyo. Ito si Kuya. Libre lang po. Libre lang po yan. God bless po. Yun, si Ate Joy, pabigyan niya sa Ate Joy. Hindi, halika. Dito kami bumibili. Yun. Hello po Ate Joy. May bibigay lang po. Mahal po kayo ng Panginoon. Sige po, libre lang po yan. Pwede nyo pong kunin po. Wala pong bayad po yan. Dahil mahal po kayo ng Panginoon. Para sa inyo po yan. Yung bata hindi nyo binigyan. Ito si nanay, bigyan nyo po. Para sa inyo po. Oo. Hindi. Yung guard ko, binigyan niyo yung Oo, guard. binigyan namin. Binigyan yung guard. Doon, okay na? Mga tricycle driver binigyan. Doon sa mga tricycle driver doon. Si Hazel, saan ka pumunta doon? Binigyan mo lahat doon? Oo, binigyan niya daw. Doon sa Mercury, abot ng kwan doon eh, sa lata ng Panginoon doon sa Mercury. Narinig na. Oo, narinig doon eh. Kasi may nag-e-echo yung maikli. Sige, pabigyan niyo tayo, flyers. Sige na, ikon nyo lang. Pati dito sa loob dyan, no? Dito sa loob, bigyan nyo na dyan, sa loob. Importante yung flyer ko na ka.